Okay, good morning. Let's pray. Heavenly Father, we thank you and we praise you for waking us up again this morning. Thank you for this platform, Lord, na mo allow us na magamiton so that your word, Lord, mag-spread. And for us, Lord, na ma-equip me. Holy Spirit, anoint me, be with us. Give us, Lord, that wisdom. Give me also your anointing so that I can be effective in sharing your word. Have your way, Holy Spirit, this morning in Jesus' name. Amen. So, maayong buntag sa tanan. Please open your Bible in Acts 18 verse 1. Let us read. Acts 18 verse 1. After these things, I left Athens and went to Corinth. No, makita na to diri si Paul. He left Athens going to Corinth. And he found a Jew named Aquila, a native of Pontus, having recently come from Italy with his wife Priscilla, because Claudius had commanded all the Jews to leave Rome, he came to them. So makita nato nung ma-amaze ka kung how the Lord mag-connect og people like Paul, no, gi-connect niya si tawagan ni connect niya Paul, Timothy, Paul to jailer, no, daghan kay siya mga people nga kinakunikan nakauban niya sa pag-expand sa kingdom sa Ginoo. And kita nato diri no nga once nga nagasecure ka sa Ginoo, padadalil ka ni Lord og tao nga mo help sa imo nga ma-fulfill nimo ang purpose ni Lord sa imong life. So again, no, kita po nato din no nga pwedeng usahon nato din sa verse 3, and because he was of the same trade, he stayed with them, and they were working, for by trade they were tent makers. So bantayan ninyo, gina-connect ni Lord kita sa mga tao, especially sa mga parehas nato ginahimo. Like for example, si Paul Manggod, gi-connect siya din ni kay Aquila, a tent maker po. So pwede di ay nga Ginoo karon naa siya gusto ipa-connect sa imo kung asa ka, same ang imong trabaho, same ang imong negosyo, same ang imong for example, same mo sa trabaho sa na ospital ba ka or kanang same situation ba? Pwede nga naa ka diya sa sulod sa ospital, na-admit ka ba or same situation sa prisuhan, same situation as a vendor ka o unsa ba nang imong trabaho. The Lord will just connect you to people nga halos the same ka. So karon makita nato no nga dinhi sa verse 3, he was of the same trade. So nakita nato nga si Paul, full-time siya nga tent maker. At the same time, full-time po siya nga servant ni Lord. So maybe I believe nga kung night time sa morning, naapod time siya sa hapon, nga pwede niya gamiton ang iyang time para mag-spread sa gospel din. Or I don't know, kay nag-travel man po siya po, but still, mention din nga
they were of the same trade. So makita na to nga si Paul no wala jud siya support sa iyang ministry, but makita ninyo nga ang iyang business ang naga-support sa iya para gastoson niya sa ministry. And wala jud na mamalimos si Paul. Kita ninyo na payo siya ga pangayo o ginabang para lang mahuman kana nga ministry nga gihatag sa iya ni Lord. So kita nato nga kung asa na siya padadon sa Ginoo, wala jud siya lain desire is maka-establish jud siya og church. No, then kita nato no sa Romans 16 po kat kining si Priscilla and Aquila naka-establish pud sila church in Rome. So makita nato no nga si Paul grabe yun kaya ba maski asa nimo siya dadon ma-meet nimo og mga people para jud sa laing desire ma-born again ka at the same time magamit yun ka para ma-establish ang church ni Lord. And in verse 4, and he was reasoning in the synagogue every Sabbath and trying to persuade the Jews and the Greeks. But when Silas and Timothy came down, nagpaabot pa man siya ani nga time kay Silas and Timothy, di ba nauna man tug hawa si Paul and gikan sa Macedonia, Paul began to devoting himself completely to the word, solemnly testifying to the Jews that he was the Christ. So makita ninyo karon dinhi sa verse 5, mao na blessed pud ko ani nga word, yang giyon sa verse 5. Paul began to devote completely to the ministering of the word. The rest sa iyang time, no, as a tent maker, he studied the word, he shared the word, and naga-testify jud siya sa mga Jews. So grabe jud gi-devote niya ang iyang time completely kung naman siya time nga wala jud siya masayang nga time as a tent maker, gina-devote jud niya ang iyang time sa word. So daghan jud ta og pamaagi nga ma-share nato ang word sa kalibutan nga si Jesucristo namatay for us. And wala jud laing name na makasave sa to of course si Jesus Christ, which is maura jud ang heartbeat pud ni Paul. And gina-share jud niya ni Paul no nga anyone who calls upon the name of the Lord will be saved. But of course, makita na po nato diri sa verse 6 nga nadyo mga tao nga mag-resist. For example, in verse 6, but when they resisted and blasphemed, he shook out his garments and said to them, your blood be on your own heads. Bantayan po ninyo ni nga word, kining verse 6 nga niya na siya diha, your blood be on your own head. So makita nato nga once di ay nga in contact ka with people, so for example naig-contact sa imo si Lord nga tao, like for example nag-ila-ila mo, adlaw-adlaw mo gakita, like for example sa imong pamilya, sa imong classmate, sa imong mga katrabaho, or basta regular ni mga kauban, you are in contact regularly. Ang blood di ay nila is in our head kung dili ni mo shiran sila sa gospel. Paninglan jud ay kaanin nila pag abot sa time nga mamatay ni sila nga wala ka nag-share. Kaya mamingingon diri, your blood be on your own heads. Niya na siya diha. Gibalik niya dito nga wala na ko itulubagon sa inyong dugo. Ngano man, nag-share naman ko sa inyo niya, na-resist man mo. So wala sa ato ang head, naana sa ilang head ang ilang blood. Sa ato pa dili na nato sila kargo o kanang responsibility once nga ang tao imo nang gisharean tapos wala niya gidawat. Ang pangutana, kana ba nimo mga kauban sa trabaho? Kana ba imong mga kauban sa balay? Kana ba ang imong kauban regularly
na-sharean nimo. Kay nga naman, clear kayong giingon ni Paul nga your blood is on your own head. Kay nga naman, nag-resist man gud ang mga tao. Dili sila gusto ba niya, nag-blaspheme sila kang Paul, even kang Christ, kinablaspheme nila ang word. So wala na ko'y tulubagon sa inyo ha. Which is sa Old Testament, same gyapon nga kung ang isa ka tao no nagahimo siya dili mayo nya wala nimo giwar niya namatay, paninglan ka sa Ginoo. But same nabalik kini sa New Covenant, sa New Testament, nga once nga ikaw wala ka nag-share sa gospel, tapos kauban nimo permanente ka na nga tao, paninglan ka sa Ginoo pag-abot sa time. And even sila mismo, paninglan jud ka na nila. Mayingon sila mo nga, ikaw ba, kauban naman ta sa isa ka balay, nga ang kaluwasan di ay diha kang Kristo, wa man lang nimo gi-share. Na wala may lain di ay nga maluwas ta is pinagi lang jud kang Kristo. Nya wala jud nimo sila nasultian. Maningil jud na sila pag-abot sa ang panahon sa inyo. Their blood is in your hand. That's why take this opportunity nga maski kinsa man ang i-connect ni Lord sa imuha, na adyo purpose. Na adyo purpose si Lord, samaan ni kay Paul nga anyone nga i-connect ni Lord sa iya, sharean jud niya nga naman na adyo na purpose tanan. Amen. Haba mo diha. So i-grab na ninyong opportunity nga once nga na-connect sa inyo, share it. Problema na niya kung gidawat niya ang Ginoo o dili. Kay kung dili niya dawaton, wala na sa imuhang ulo ang ilang dugo, which is mo nagingon sa verse 6. Then same gyapon situation, kung dili ka dawaton, tawa. Then he left there and went to the house of a man named Titus Justus, a worshipper of God, whose house was next to the synagogue. No, so makita nato dire in verse 8, Crispus, the leader of the synagogue, believed in the Lord and all his household. Naharag gyapon yung mga na-convert gyapon, na yun nga na-born again. And samaan ni Crispus, apil lang iyang pamilya. In many Corinthians, when they heard believing and being baptized, na ay mga mo reject, na apoy, born again. Maura jud ang ato ang panindigan nato as a new covenant nga mga disciple nga dili nato tanan ma-please ang tao. Naadyoy mag-reject sa tuwa and naadyoy poy modawat sa Ginoo. Amen. So dili ka dapat ana masaktan. Kawa to ipakawawan ko. Kalawgawa to ngana gani nga word nato usay. Grabe ipakawawan jud ko ba? No, insulto ko. Congratulations kay disciple jud ka sa Ginoo. Kung naa kay mga rejection, i-blaspheme ka, insultuhon ka, i-reject ka. So dili punta magpakaluoy sa ilaha, but ato silang ibilin kung pananglitan dili dawaton si Kristo or dili dawaton ang mensahe nato nga gikan sa Ginoo. And the Lord said to Paul at night by a vision, do not be afraid any longer. Na-bless ko ani. But go on speaking and do not be silent. So makita ninyo, grabe jud kayo ka-amazing kining encouragement sa Ginoo sa tuwa ba. Sama aning gihimo ni God kay Paul. Nga gi-encourage niya daan si Paul before makaagi og bugat-bugat nga problema si Paul. No, gi-encourage niya si Paul. Si God mismo nag-encourage kay Paul nga na siya. Sa gingon ni God, for I am with you, and no man will attack you in order to harm you. For I have many people in this city. Take note, kailangan ta maging bold lang dyan mo storya. Dili na mo gulaw-ulaw. Dili ta mo please of people. Kaya ang gingon sa Ginoo kay Paul, I am with you. Same message ni God ay ni Jesus Christ. Same message ni Jesus Christ sa Matthew 28, 18, 19 to 20. Parehas na Ginoo, kaya na siya.
I am with you always until the very end of age. Sa Matthew 28:18-19-20. So, same gyapon nga gisulti ni God kang Paul, nga niya na siya, be bold, padayon lang kag storya kay I am with you. Mamayang gingon, I am with you. Sa ato pa, once di ay nga ga-share ka sa gospel, naadjud perme ang Ginoo magkuyog sa imo. I am with you. And iyang gingon diya, no man will attack you in order to harm you. Then iyang gingon diya, for I have many people in this city. So, kita ninyo no nga there is a next nga mga verses tanawon nato unsa di ay ning nga ano gi-encourage naman daan ni God si Paul nga be unsa yang gingon diha, do not be afraid niya na siya diha. Then iyang gingon diha, for I am with you niya na siya. So ayaw kaadlok, ayaw kaulaw, no? I am with you. So mao ni dapat natong confidence once naga-share ka sa gospel, naga-win souls ka and make disciple, nga always jud ay magkuyog ang Ginoo sa tuwa. Dili jud ta maaksidente, dili jud ta dili jud i-allow sa Ginoo nga pinaagi sa imong pag-share sa gospel. Kulatahon ba ka diha o sabay kanang akong point ba nga pugnan ka. Ang ilahabang ang mga people is maka-harm sa imo nga di na ka makapadayon, pwede ka makulatahan lang kagamay pero dili sila maka-cause sa imo nga makaundang sa pulong sa pag-share nimo sa pulong sa Ginoo. Then he settled there a year and 6 months. Kuya no? 1 year and 6 months nagstay si Paul together with them, teaching the word of God among them. In verse 12, but while Gallio was proconsul of Achaia, so pasabot nga kini government ruler ni si Gallio, the Jews with one accord rose up, mao na day ni. Pantog raging courage na ni God si Paul nga no, be bold, no, speak jud ka. Be courageous. Kay di ay ang mga Jews with one accord sa verse 12 rose up against Paul and brought him before the judgment seat. So suko na po ni mga Jews, no, nga kini si Paul, no, nagkuan na sila kanang silos na po, no. Again, ang Ginoo ni ana siya nga no one will harm you. Tama? No one will harm you. Yan ang Ginoo. In no man, verse 10, no man will attack you in order to harm you. Yan na siya diyan. Then yang gingon diya, for I have many people in this city, verse 10. So dire, makita nato dire, verse 13, sa ilang gireklamo kay Gallio, ang mga Jews, this man persuades men to worship God contrary to the law. But when Paul was about to open his mouth, Gallio said to the Jews, if it were a matter of wrong or vicious crime, O Jews, it would be reasonable for me to put up with you. But if there are questions about words and names of your own law, look after it yourselves. I am unwilling to be a judge of these matters. In verse 16, and he drove them away from the judgment seat. So makita ninyo, itandog sa Ginoo ang kasing-kasing ni Gallio nga kining mga reklamador nga mga ensiloso nga mga Jews against Paul, nidapig na noon, na in favor na noon si Gallio kang Paul. So makita nato nga wala jud mahimo ang mga tao kang Paul as long as God is with you. Kung naa jud ang Ginoo sa imo, wala jud, bahala na di ano mo na nga kung mag-share mo tapos na ay mga kanang persecute dia,
Example, sana kung i-invite mo sa patay, pares gabi, may patay na gituan, uban. So, invite mo sa patay niya, na yung mga, kung diya, persecutionist diya, pasagdi, kay gibit-bit man ka sa Ginoo diya, dili sila makaharm sa imuha. Samaan ni Paul, no nga, gidala pa siya dito kay Galyo, o niya, gireklamo siya. So makita ninyo nga, imbis nga musuko si Galyo kang Paul, nidapig na noon ang si Galyo kay Paul. So, ang Ginoo, gina-emphasize lang diri, nga naa siya control sa mga government nga mga kings. Like for example, presidente nato, governor, mayor, tanan nga na-appoint as kings, as rulers sa tong government, God has in control sa ilahat. That's why wala kay angay nga mo-oppose sa to ang government. Mo na nag-warn na daan sa Bible nga i-honor nato ang mga tao nga naa sa government. Nga naman, ang Ginoo nagbutang ana. The moment nga mo-oppose ka ana, you're opposing to God. Maski kuan pastor, maski wicked na ng mga naadya sa government, nag-appoint gani og ang mga leaders, mga kings before si God nga wicked para madisiplina and ma-expose ang mga tao. So, di ba, ang Ginoo na i-control tanan. For example, sa tuang nasod karon, no? Tagan kay gaupo sa presidente, ana, pil-apil mo diya o kasuko sa tuang presidente di sa nasod. Mura mo nagamyan sa Ginoo ba? Nga instead mo ampo na lang mo sa iya nga maproteksyonan pud tanan nga mga citizens kay di ba basahon ninyo ang Proverbs 21 verse 1. O mag-cross reference daw ta, basahon ninyo. Proverbs 21 verse 1. Oh, gidaw. Para maundang taan ng sige ta og kanang sige tag ka reklamo ani ato ang mga government officials. Yang diya, the king's heart is in the hand of the Lord. Klaro? Ang kasing-kasing daw o isip daw sa mga king o mga leaders is naa sa kamot sa Ginoo. Like the rivers of water, He turns it whenever He wishes. Kabalo ang Ginoo kung asa na niya pahumukon, asa niya pagahion. Gipagahi gani sa Ginoo ang kasing-kasing ni Pero. Oh. So siya gyapon magpahumok ana sa kasing-kasing sa ato ang presidente. O siya gyapon ang magpahumok, magpagahi o magpahumok. So magpray ta sa Ginoo nga unsa ang plano sa Ginoo sa ato ang nasod. Let your will be done, Lord. Amen. Dilita ka ng mas hawd pa sa Ginoo ba? Nga ato ang supakon ang mga na-appoint niya nga mga presidente or kinsa man ang gibutang niya mga government officials. Unya kung mas hawd ka sa ato ang mga mayor, mas hawd ka sa ato ang mga congressman, mag-file di ay kag candidacy karong kwan. Karong anay human naman di ay og file og candidacy no. Karong tawag ani kining sa ato ang government elections. Niya na ba naa kay chance o na ganing uban diha ni dagan na jud nga pagka-mayor, di ba? So kay nagtuo man sila nga sila ay makahatag pud og kanang kausaban sa Davao, wala tay problema ana. O makahatag og kausaban sa tibok nasod sa presidential election, pwede jud tawon ka modagan og presidente kung gusto jud nimo mas hawd pa ka sa paggipangbutang sa Ginoo. Kay malay nimo ikaw di ang gibutang sa Ginoo nga presidente sa Pilipinas, di dagan ka. Pero again, yang gingon diya, the king's heart is in the hand of the Lord. Ang kasing-kasing sa mga leaders nato, ang Ginoo'y gabuot ana. Nakuha ninyo? Kung nigahi ba na, o ni humok ba na, imagine mo, imbis nga mudapig ang si Galyo sa mga Jews, nidapig na noon siya dito in favor na noon siya dito sa situation ni Paul. Kay kung concern ran ni sa inyo ang mga tinuuhan niya na si Galyo, di ko magilabot, anak.
Oh Diyos, nga na siya diyan. Unsa man mo? Kung pero concern ni sa inyo ang tinuuhan, then ako wala na ko ilabot ana. Yan na si Galyo. Then he took and they took, ano sa tawag ni? In verse 17, and they all looked hold of Sosthenes, the leader of the synagogue, and began beating him in front of the judgment seat. But Gallio was not concerned about any of these things. Kaya naamay na born again na po dito nga nasiran ni Paul, si Sosthenes. Yawa ng mga pangalan sa mga na-convert, no? Sosthenes. Oh. So, i-beat siya, pero wala na concern si Gallio sa ilang ginapangimo. Basta ang gihimo sa Ginoo, ipahumok ang kasing-kasing niya in favor kay Paul. Sige. In verse 18, Paul, having remained many days longer, took leave of the brethren and put out to sea for Syria. So niawa na po si Paul. And padulong na siya sa Syria. And with him were Priscilla and Aquila. In Cenchrea, he had his haircut, for he was keeping a vow. So din makita nato nga si Paul nakakumit po siya mistake. No nga gipakita diri nga di ba na commit po siya mistake kay gituli niya si Timothy. Karon kanina po dang iyang mistake nga nagpaupaw siya in fulfilling a vow. So makita man po nato ani nga time nga wala pa ba nasulat ang New Testament aning, and makita po nato nga dili po baya pud sin ang magpaupaw and mo fulfill sa vow, pero wala jud sa New Covenant pod nga magpaupaw ka in fulfilling a vow. So nisipyat si Paul dinhi even pod pagpatuli niya dito kay Timothy, no? So gina-emphasize ang Bible sa Bible nga honest kayo ang Bible. Ginapakita pod sa Ginoo nga naapoy mali ang mga leaders nato. Kay ngano man para ma-encourage pud ta nga kita di ay mosipyat pod, pero wala sila nagpuyo sa sin. They committed mistake but they did not live in sin. Lahi man pod nga nang nisipyat ka, you are committing sin. Kay kining mistake ni Paul, it's not a sin. Nakuha na to? So, kay kung perfect man gud ang mga leaders dinhi sa Bible, o niya imperfect ta, magbring og discouragement sa toa nga magsigig ka sayop. That's why gipakita diri sa Bible nga naay mga mistakes pod ang atoang mga leaders like Paul. Nakuha na to? So dili pod mi ninyo tanawon nga perfect me. Kay once nga makita ninyo nga perfect pod me, wala mi kasayop, ma-discourage mo sa pag-follow pod. Kay ngano man perfect man to nga mga leader. So wala ako pod perfect pod mangingana. So dili dapat. And sipyat man sila pero wala nagpuyo og sala o na. Klaro? Klaro na to. Sipyat sila pero wala nagpuyo og sala. So asa na ta? Verse 19. So they came to Ephesus and left there, and now he himself enters synagogue and reason with the Jews. So makita ninyo, ang ginasharean first ni Paul is sa synagogue. Kaning mga nanay background ba sa scripture. Then mo left siya dito sa synagogue. And ni-left na po siya aning Ephesus. Asa na po siya niadto? When they asked him to stay for a longer time, in verse 20, he did not consent. Oh, see? Ipastay pa unta siya sa mga tao, pero of course, dili na leading sa iya ha, nga mo stay pa dito for a longer time.
then he did not consent. In verse 21, but taking leave of them, saying, I will return to you again. Tanawon ni mo ang iyang word, if God will. Then he set sail from Ephesus. In verse 22, when he had landed at Caesarea, he went up and greeted the church and went down to Antioch. Grabe no, dynamic yung si Paul ba? Laagan yung kay ni si Paul, no, as the Holy Spirit will lead him. In verse 23, and having spent some time there, he left and passed successively through the Galatian region and Phrygia, strengthening all the disciples. So makita ninyo ang heart ni Paul. Maski asa siya dadon, wala jud siya laing desire is mawin ang tao, and if nanay mga disciples nga na diha, iya jud kang i-strengthen. Encourage ka niya. So, i-strengthen niya diri sa verse 23 ang church sa Galatia. Now, so dinin na po sa 24, na a Jew named Apollos, an Alexandrian by birth, an eloquent man, came to Ephesus, and he was mighty in the scriptures. So, tanawan ni mo diri, in verse 24, bantayan ninyo si Apollo is an eloquent man and was mighty in the scriptures. Sa ato pa, founded ni siya sa scripture. And this man had been instructed in the way of the Lord, and being fervent in spirit, he was speaking and teaching accurately the things concerning Jesus, being acquainted only in the baptism of John. So, maayo kay ni siya mo explain si Apollo about Jesus Christ. Nga siya ang way nga maluwasta. But dili kay siya hawd pa, or dili pa kay siya wala pa siya naibaw-an sa katong naitabo sa Pentecost nga naibaptism sa Holy Spirit, na ay incomplete ba? Wala po siya topic about born again. Kabalo lang siya nga si Jesus Christ ang way, pero dili pa kay siya suwito, wala pa siguro ni naka-appeal og training. Nakadungog ra jud ni siya about Jesus Christ. So importante jud kayo nga nadyo mo tudlo sa imo, di jud ka magpakaron indon nga hawd na ka, kailangan jud ka mo go through sa training. Dili lang ka kutob sa RW or sa Restoration Weekend. Wala, dili lang ka kutob diya sa cross. Muna nga, ingon diri sa verse 26, he began to speak boldly in the synagogue, but Priscilla and Aquila heard him. They took him aside and explained to him the way of God more accurately. So, bantayan ninyo diri, ang gipadala sa Ginoo para mo mentor or motudlo kay Apollos is si Priscilla and Aquila. Bantayan ninyo diri ang order sa pagbanggit. Nganong giuna man si Priscilla, dili si Aquila. Nganong giuna man ang wife. Kay ngano man mas how di ay kini si Priscilla nga mo explain sa word. So encouragement po na sa inyo sa mga babae nga dili pasabot nga na born again na imuhang bana, unya ang imuhang ang tungod kay siya ang bana, siya na ang mas hawd sa Bible. Dili kay dinhi gipakita sa Ginoo nga mas ma-explain ni Priscilla ang scripture. Nakuha ninyo? Giuna si Priscilla before kay Aquila. So pasabot nga naadyo mga dili man siya maging head sa church ang mga babae,
O gani nga lalaki jud ang mahimong head sa church. Pero magamit jud ang babae for us na ma-explainan punta sa word. Amen? Dili ninyo i-underestimate inyong mga asawa. No, kay dinhi gigamit gud si Priscilla para mo explain sa word kang Apollos. Klaro? Tama mo diya? Kay basig mag-away-away ang mga asawa usahay ba? Ako man ang husband, ako may head. Ako yung tuo ka sa kuha ba? May ana ba? Kini nga word nga naa jud ay mga revelation pod nga ginahatag si Lord sa mga babae. Naba mo diya? Oh. Si asa naman? So 27 na ta. So unsa man gihimo ni Priscilla? Take note ha, but when Priscilla tapos Aquila heard him, gidala nila si Apollos, maybe silang balay, and explain him the way of God more accurately. Sa ato pa, accurate kay mo explain si Priscilla. No? Apil po si Aquila. In verse 27, and when he wanted to go across Achaia, the brethren encouraged him and wrote to the disciples to welcome him. And when he had arrived, he greatly helped those who have believed through grace. For he powerfully refuted the Jews in public. Grabe, no? Yun pang rebuke kaning mga Jews in public, demonstrating the scriptures that Jesus was the Christ. So makita nato no grabe jud ka wonderful lang ato ang Ginoo nga Mauritian people nga eloquent and mighty with the scriptures sa verse 24. So naa natay mga madungag na pod nga mga pangalan sa mga sitaw gani kung naatay mga name badges, sulat na pod na ninyo si Apollos, no, nga he's eloquent and mighty with the scriptures. Pwede pod nga idungag po ninyo nga name badges sa mga babae, si Priscilla, nga maayo mo tudlo sa pulong sa Ginoo. And iahagog giingon diha, di ba? Nga si Priscilla explain nila the way of God more accurately. Amen? Let's pray. Good. Now, early tanaw man karon. Heavenly Father, we thank you and we praise you for your word. Salamat for teaching us that you are in control of everything. We are not being harmed, no, from other people nga nagaplan og harm sa moa. If we are doing wala yung makahilabot yun di ay sa moa, Lord, kung gatuman mi sa imong will, because you are always with you sa nga naa jud kay makonect sa mo. And Lord, pangayo mi pa sa kailo Ginoo, if naay mga people nga mo gi-connect sa mo nga wala na mo na sharean. Help us through your grace, Lord, nga kining mga tao, pamilya, katrabaho, kauban sa school, adlaw-adlaw na mo kauban, nga ma-meet na mo Ginoo, nga wala pa mo na sharean. Give us grace, Lord, to share your word. Empower us. Empower them and stand. May mo po silang strong people so. Ngayon mga paning lan pag-abot sa panahon, kaya wala man lang namo na sharean kining mga. Thank you for your word.